Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Para naman po sa ating food for the soul ay basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Everlasting. Sabi ng iba, walang forever. Ano ba ang masasabi nating may forever? Sa kasaysayan, many people throughout the history have tried to destroy the Word of God. At ito ay ang Biblia. Noong 1930s, si Joseph Stalin na isang communist leader ay nag-utos sa Russia na alisin ang lahat ng Biblia. Ito ay isinagawa bilang pagganti. Makalipas ang ilang taon nang namatay si Stalin ay unti-unti nang naging maluwag ang Russia at nakapasok na ang mga missionaries at nagawa na nila na mag-distribute ng Bible. Nalaman ng isang missionary yung hirap ng pag-shift, yung paghahatid ng Biblia mula sa Moscow to the city of Stavropol. At nakarating sa kanila ang tungkol sa isang warehouse outside the city kung saan doon iniipon o itinatago ang mga Biblia at dito ay sinubukan nilang humingi upang maipamahagi sa mga tao. At alam nyo ba na ang thousands of Bible pala na iyon, thousands of Bible na naipon sa warehouse na iyon, ay yung mga Bible na na-confiscate sa panahon ni Stalin. Kahangahangang kasaysayan. God had supernaturally preserved the Bibles. Ito ay gawa ng Panginoon. Ito ay intervention ng ating Panginoon na ma-preserve ang mga Biblia so that they could later be distributed to the people. Maraming tao noon o maaaring hanggang ngayon ay hindi binibigyang pansin ang salita ng Diyos. Pero the Bible is still number one. The Bible is still number one selling book of all times. Napakagandang balita nito. Napakagandang malaman ng lahat na ang Biblia pa rin sa dami ng mga libro, ang number one ay ang Biblia. Kaya tunay na sa salita ng Diyos ay may forever. Tunay na ang salita ng Diyos ay forever. God's word and His promises are everlasting. This is the message of our passage today. The word of the Lord endures forever. The Lord is still working. The word of the Lord endures forever. And our duty as children of God, our duty as Christian disciples, preach the gospel, preach the good news, and preach the word of God. Ikaw ba, kayo ba mga kabataan, ay isa sa mga hindi pumapansin sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay yung isa sa mga kabataan na hindi man lang nabubuksan ang Biblia? O ikaw yung kabataan na kahit ikaw ay Kristiyano na, hiyang-hiya kang magdala ng Biblia? O ikaw ba yung kabataan na kahit man lang isang verse ay hindi makapagbasa? Maging bahagi ka ng kasaysayan ng pagbabahagi
ng salita ng Diyos. Ikaw ay maging bahagi ng bayan ng Diyos na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyanong kabataan, itindig natin, manindigan tayo sa salita ng Diyos. At iyan ay magsisimula sa iyong pansariling pagbubulay-bulay, pansariling pag-aaral ng Biblia, sa sarili mong pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay nananatili mula noon hanggang ngayon. Ito ay bahagi at matibay na bahagi ng kasaysayan na nagpapatunay may forever. Dahil ang salita ng Diyos is everlasting. Kaya mga kabataan, panahon na. Tayo ay gumising, bumangon, at bigyang pansin, bigyang panahon ang magbasa ng Biblia, pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, ito ay maibahagi. Tayo manalangin. Amang banal, dakila sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Nang iyong pag-ibig ay nananatili magpakailanman, maging ngayong salita. Lumipas man ang maraming panahon, ang iyong salita ay nananatili. Heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Nananatili. The word of the Lord endures forever. Napakadakilang mga salita, Panginoon, upang kami ay manatiling matatag sa aming pananampalataya at manahan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Kaya't naririto po, Panginoon, nilalapit ko sa inyo mga kabataan na maranasan nila ang biyaya ng iyong mga salita, na yakapin nila ang iyong mga salita sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na kung saan maging gabay nila at maging liwanag sa kanilang pamumuhay, pag-aaral, pagtatrabaho, anuman ang kanilang pinagkakaabalan sa buhay. Panginoon, nawa ay manatiling nangungusap ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga kabataang ito sa kanilang patuloy na pagsusumikap, patuloy na pag-aalay ng kanilang buhay at paglilingkod. Tulungan sila na maging matatag, malakas at matibay ang kanilang mga pananampalataya. Huwag niyo po silang hayaan na mapalayo sa iyong kadakilaan, kundi maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at ang iyong salita, ang patuloy ding maging gabay sa kanilang mga hakbangin. Marami pong salamat sa ganitong pagkakataon na sa maikling panahon kami ay huminto, kami ay tumigil sandali at makinig, mag-aral ng iyong mga salita at manalangin. Kaya't palakasin, patatagin at papagtigbayin at magtagumpay ang mga kabataang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay mabuti. Salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Young people, nawa ay pinagpala kayo o naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon. Sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran.